Sa isang maliit at tahimik na bayan na napapalibutan ng mga puno at bukirin, nakatira si Mine, isang batang babae na mahilig sa kalikasan at may pusong mabait. Ngunit kahit masayahin siya, madalas siyang nag-iisa. Ang kanyang mga magulang ay abala sa trabaho, kaya karamihan ng oras ay siya lang mag-isa sa bahay. Isang maulan na hapon, habang pauwi si Miyune mula sa paaralan, may narinig siyang mahina at malungkot na iyak sa gilid ng daan. Lumapit siya. Isang maliit na asong payat, basa sa ulan at tilang nanghihina ang nakita niya. "Grabe, kawawa ka naman," bulong ni Miyune. Hindi siya nagdalawang isip. Binalot niya ang aso sa kanyang lumang jacket at dinala ito sa kanilang bahay. Inalagaan ni Miyune ang aso araw-araw. Pinakain niya ito, nilinis, at pinatulog sa tabi ng kanyang higaan. Pinangalanan niya ito na Kumo dahil puti ito na parang ulap kapag tuyo na ang balahibo. Sa bawat araw, lumalakas si Kumo at mas lalong sumasaya si Miyune. Isang araw, nagkasakit si Kumo. Hindi ito makakain, hindi makagalaw, at palaging nanghihina. Natakot si Miyune. "Bakit ngayon pa?" Umiiyak niyang sabi. Wala silang sapat na pera para sa veterinaryo. Ngunit hindi siya sumuko. Araw-araw, inaalagaan ni Miyune si Kumo sa sariling paraan. Pinupunasan niya ito, pinapainom, at kinakausap kahit hindi ito sumasagot. "Laban lang, Kumo. Huwag ka bibitaw." Paulit-ulit niyang sinasabi. Unti-unti, nagsimulang bumuti ang kalagayan ng aso. Pagkalipas ng ilang linggo, gumaling si Kumo. Muling tumatakbo sa bakuran, masigla at masaya. Labis ang saya ni Miyune. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Lumipas ang mga taon, sabay silang lumaki ni Kumo. Natuto si Miyune ng responsibilidad, pag-aalaga, at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Si Kumo naman ay naging tapat niyang kasama sa lahat ng araw, masaya man o malungkot. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa pag-aalaga at katapatan. Kapag marunong kang magmahal at mag-alaga, may isang tapat na kasama kang babalik sa'yo sa hirap at ginhawa.